Panoorin natin mga tol ang naging panalo ni Eman Bacosa via knockout sa round 1. Ito nga po ang anak ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Ayan mga tol, round 1 pa lang, umatake agad si Eman Bacosa, nakapula ang gloves. Bumato agad ng double jab, napatras ang kalaban. Pero gumanti ang kalaban niya at napatras naman si Eman Bacosa hanggang na corner. Pero nakipagpalitan ng suntok hanggang tinamaan niya ng hook itong kalaban, kaya bumagsak. Napangiwi agad ang kalaban dito mga tol kaso hindi na bumangon. Kaya pa sana bumangon tong kalaban mga tol pero nagrogi ata dun sa hook ni Eman Bacosa kaya hindi na siya nakatayo. Kaya panalo agad si Eman Bacosa sa round 1. Ito nga po yung isang replay. Umatake agad si Eman Bacosa, napatras ang kalaban. Bumato agad ng 1-2. Pero gumanti yung kalaban niya at napatras si Bacosa Dito na sila nagpalitan ng suntok hanggang biglang bumagsak ang kalaban. Hindi na kasi agad tumayo yung kalaban ni Bacosa mga tol kaya round 1 knockout. So, congratulations po kay Eman Bacosa. Ito ang unang panalo niya sa professional boxing career. Maraming nagsasabi mga tol na may lakas daw ang kamao nito. Mukhang namanan niya kay Pacman yung lakas ng kamao kaya abangan po natin siya sa professional. Yung unang laban ni Eman Bacosa sa pro naging tablang resulta. Kaya ito pa lang yung unang panalo sa professional. Sa ibang banda, Devin Haney may banat agad kay Conor Benn. Nag-aamon daw kasi itong si Conor Benn. Kung sakaling aakyat raw si Haney sa 147, nakanda raw agad si Conor Benn sa February. Kaya bumanat si Devin Haney mga tol. Wrong timing daw ang paghamon ni Conor Benn. Wala raw sa ayos, naghahabol raw ng big fight. Bakit daw maghamon na lalaban sa February? Alam naman daw ni Conor Benn na kagagaling lang sa isang laban si Haney. Wala daw pakialam si Devin Haney kay Conor Benn. May tama naman si Haney mga tol, hindi pwede sa February. Pero inoferan lang naman si Haney kung sakaling papalag. Pwede naman tanggihan ng offer. Nagpakita lang siguro ng interes si Conor Benn na gusto siya labanan sa 147. Pero yung sagot ni Haney na wala siyang pakialam kay Conor Benn, mukhang iiwasan din si Conor Benn tulad sa pag-iwas ni Jaron Ennis. Sinasabi nila na hindi kilala si Conor Benn at walang interesado sa kanya. Nagpositive kasi sa gamot si Conor Benn kaya mansyado ang karir. Samantala sinabi rin ni Devin Haney na may posibilidad ang laban kay Teofimo Lopez. Nag-text daw si Teofimo Lopez kay Devin Haney. Sinasabi raw ni Lopez na gawin nila ang laban sa 140 pounds. Sagot raw ni Devin Haney sa chat ni Lopez, may kontrata ka pa kay Bob Arum at kailangan kausapin si Arum tungkol dyan. Trabaho talaga ng promoter ang makipagnegosasyon dahil under contract pa si Lopez. Kaya kinausap raw ni Lopez si Bob Arum para ikas ang laban kay Haney. Habang inaantay ang negosasyon tungkol dyan mga tol, may paparating na laban muna si Teofimo Lopez kontra Jamaine Ortiz. Kailangan mapalaban muna ng isang beses si Lopez bago sumagupa laban kay Devin Haney or Subriel Matias. Pero mas interesado ngayon si Teofimo Lopez kay Devin Haney dahil big fight sa 140 pounds.